KKL, WHTV, kasaysayan kahapon, aral ngayon. Kauna-unahang labanan ng mga Bisaya at Tagalog. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Kapuluan, maraming pamayanan sa mga pulo ng Pilipinas ang namumuhay sa ilalim ng kani-kanilang mga dato. Sa hilagang bahagi ng Kapuluan, may isang pamayanang Tagalog na pinamumunuan ni Dato Lacandao. Kilala ang kanilang mga dirigma sa tapang at ang kanilang bangka ay madalas naglalakbay sa mga ilog at dagat upang makipagkalakalan. Sa malayong bahagi naman ng Kapuluan ay may isang pamayanang Bisaya na pinamumunuan ni Dato Balud. Hindi naman magkaaway ang dalawang pangkat. Sa katunayan, matagal na nagkakaroon ng palitan ng mga produkto ang iba't ibang pamayanan, palay, asin, isda, tela, ginto, perlas, at iba pang kagamitan. Ngunit isang araw, may dumating na balita, Dato Lacandao, sigaw ng isang kawal. Ano yun? May mga bangkang mula sa timog na nakita sa ating karagatan. Bisaya ba sila? Opo. Napatingin ang dato sa dagat. Bakit sila narito? Walang nakasagot. Sa kabilang panig naman, ganun din ang tanong ni Dato Balud. Bakit hindi tayo makapaglayag patungo sa hilaga nang hindi tayo pinaghihinalaan? At doon nagsimula ang isang hindi pagkakaunawan. Hindi pa nila alam na ang simpleng pagdududa ay magiging dahilan ng isang malaking labanan. Kinabukasan, isang bangkang Tagalog ang hindi nakabalik mula sa paglalakbay. 3 araw silang naghintay. Sa ika-4 na araw, isang sugatang lalaki ang natagpuan sa dalampasigan. Siya si Amang Turo, isa sa mga ngalakal. Nasaan ang aming mga kasama? Tanong ni Dato Lacandao. Huminga ng malalim ang lalaki. Inatake kami. Sino? Hindi ko nakitang malinaw, ngunit ang mga bangka may mga palamuting tila mula sa timog. Nagtinginan ng mga kawal, mga Bisaya, bulo ng isa. Hindi pa man napapatunayan ang nangyari, kumalat na ang balita. Mga Bisaya ang umatake. Dumami ang galit, ngunit may isang matandang tagapayo na hindi naniwala agad. Dato, baka hindi sila ang gumawa. Kung hindi sila, sino? Hindi natin alam. Ngunit sa panahon ng takot, mahirap pigilan ang galit na nagpadala si Dato Lacandao ng mga mandirigma upang bantayan ang baybayin. Samantala sa kabilang panig, isang Bisayang mangalangal ang dumating na may ibang kwento. May mga bangkang Tagalog na lumapit sa aming pangpang, sabi niya kay Dato Balud. Ano ang ginawa nila? Umalis sila nang makita kami. Lalong naging magulo ang sitwasyon. Parehong natatakot ang dalawang panig at pareho nilang iniisip na maaaring mauna ang kalaban. Makalipas ang ilang linggo, isang pangkat ng mga mandirigmang Tagalog ang naglayag. Pinamunuan sila ni Dayang Mayumi, isang mahusay na tagapamahalan ng mga bangka at mandirigma. Hindi tayo pupunta roon upang magsimula ng digmaan, bilin niya. Susubukan nating alamin ang katotohanan. Ngunit habang naglalag sila, nakita nila ang ilang bangka. Bisaya. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Napansin din nila ng mga Bisaya. Tumayo si Kadalon, isang batang mandirigmang Bisaya, mga Tagalog. Itinaas ng dalawang panig ang kanilang mga sandata. Huminto kayo, sigaw ni Dato Mayumi. Bakit kayo nasa aming karagatan? Sagot ni Kadalon. Hinahanap namin ng mga nawawalang mga ngalakal. Wala kaming kinuha. Ngunit may isang mandirigma sa likuran ni Kadalon na biglang nagpapatok ng palaso. Tumama ito sa gilid ng bangka ng mga Tagalog. Napatigil ang lahat. Bakit mo ginawa yun? Sigaw ni Kadalon. Hindi na nakasagot ang mandirigma. Isang palaso naman ang lumipad mula sa panig ng mga Tagalog at tumama sa isang Bisayang mandirigma. Doon tuluyan nagbago ang lahat. Abangan ang susunod na kwento.